So, unahin natin yung in Satan's scheme. Ito yung ating makikita doon sa buhay ni Job. So, I believe na discuss natin ito ni Brother Jason. Yun po yung mga some sources of suffering. So, unahin natin ito yung order, natural order of things in earth. In the beginning, pain, sufferings, and death did not exist because everything that God created was very good. So, Genesis chapter 1 verse 31, so God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, yung unang tao, hindi pa sila nakakaranas nitong mga paghihirap, dalawa lang ang tao eh. Kung kakain sila, pipitas lang sila ng mga bunga sa hardin para makakain, hindi nila pinoproblema ito. Because in the beginning, God created everything and it was very good. But everything has changed when sin entered into the world. In Genesis chapter 3 verse 17, to Adam He said, "Because you listened to your wife and ate fruits from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Curse the ground." Kaya kasama po sa ating buhay yung mga nangyayaring masama o kalamidad dito sa paghihirap dito sa sanlibutan, because we are living in the first world. Because of you, through painful toil, you will eat food from it. All the days of your life, it will produce thorns and thistle for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since you were taken. Kung dati, pipitas lang sila, nandiyan na sa iyong harapan, yung kakainin. But after they committed sin, nagbago ito. Isinumpa ng Diyos ang sanlibutan, the ground. At paghihirapan nyo na ngayon, ang inyong kakainin. Ganyan po yung mababasa natin sa Genesis chapter 5, verse 29. So, mapakita lamang po natin kung paano nagsimula yung pagkakaroon ng first world o na parte nga po ng ating buhay dito sa sanlibutan. In Genesis chapter 5 verse 29, He named him Noah and said, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed. Merong labor and painful toil. Meron tayong dapat pagtrabahuan, no? Sa madaling salita. Caused by the ground that the Lord has cursed. Kaya po yung mga bagyo nakasama po sa atin, no? Yung mga natural calamities. No? Sometimes may mga taong sinisisi, bakit hindi na lang pinigilan ng Diyos na mangyari yung lindol, yung bagyo sa specific location na yan. No? And when sin entered to the world, death also came to all men. Yan po yung mababasa natin sa Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all have sinned. So, when the sin entered the world, these things also entered and became part of the world and of man's existence. Yung pain, sorrow, suffering, and natural calamities. Na parte na po ng ating buhay. Kaya nga po nitong nakaraan lang, mayroong bagyong nangyari, lindol na nangyari, no? Yung Biyernes sa Davao naman po.
And may iba pa nga kung ibang mga katwiran pang ibang tao na diba, kaya nakakaranas sa kanya ng mga calamities yung mga ganitong tao because baka sila'y makasalanan. That's not the right reasoning para po sa ganung bagay. Hindi po ibig sabihin na nakakaranas ang isang lugar o isang bansa ng bagyo, calamities, ng magandang hindi magandang gobyerno, dahil makasalanan itong bansa na ito o yung mga tao dito. Same goes to you mga kapatid na kung kayo man ay nakakaranas ng problema, sufferings, sa kabila ng inyong paglilingkod naman sa Diyos, hindi ibig sabihin na pinarurusahan kayo. Ito'y parte po talaga ng ating buhay. No, na as we discussed nga earlier na kasama po ito sa mga mararanasan natin dito. Wala pa po tayo doon sa mga consequences na ginawa ng tao. Doon pa lamang po tayo sa natural calamities. Even yung mga gera na nangyari sa ibang bansa, nadamay yung mga inosenteng tao, mga bata. Yun ba'y ginusto rin ba ng Diyos? Mga katanungan po ng ibang tao. Paano naman yung iba na nadamay? Bakit hindi pinigilan ng Diyos na pinigilan ng Diyos yung gera na nangyari sa Lebanon, sa Russia? Diba po? Kasi kung gagawin ng Diyos yun, no? Bina-violate niya yung human free will. No? Hindi naman ng Diyos ang nag-desisyon na mag-gera sila eh. No? Sinabi ni Presidente, gerahin natin yan. No? Same goes to the natural calamities. No? God did not intervene the natural order of things. Na siya rin naman po ang kaibigan. So punta tayo dun sa some examples of suffering due to others people's action or mistakes. Number 1, a young girl raped by drug addict. Ito yung mga fortunate people. Yung mga kabataang nakaranas na ng mga ganitong klaseng masamang pangyayari. Hindi po ito ginusto ng Diyos, no, na mangyari sa kanila. Although may plano ang Diyos, yun nga, binasa natin, na ang lahat ng tao maligtas. Ngunit may meron ding free will ang tao eh. No? Merong mga taong gumagawa ng masama at sa kasamaang kanilang ginawa, meron ibang tao nagsasama. Tulad ito. Mga binibenta. Number 2, victims of drunk driving. Yung example ko kanina, nagmamaneho ka naman ng maayos, maingat ka, gusto mong makauwi ka sa bahay ng ligtas, nabuo pa ang katawan. Pero dahil mayroong lasing na nagdadrive, nadamay ka sa aksidente, sa road accident. Other people's actions and mistake. Pero ang nagpo-consequence yung mga nadadamay mong kapwa. Having a lung cancer from years of living with chain smoker. Yung mga sakit na lung cancer na nakuha natin sa ibang tao dahil yung maaaring kasama natin sa bahay, chain smoker, sa ating mga trabaho. Yan po yung kasama sa ating buhay na nararanasan natin because of other people's mistakes. Children suffering from broken family. Yung bata, wala namang mga yan eh. Bakit? Tatanungin natin, bakit po nilayang maghirap yung bata? Yung mga nakikita natin sa kalsada, sa Rojas Boulevard, mga sanggol, mga bata pa. Bakit sila naghihirap ng ganyan? Yan, because of the wrong decisions of their parents, broken families. Ito ba'y dapat natin isisi sa Diyos?